Marami sa aking mga subscribers ang naawa sa mga Brave 18 Marines at nagtatanong kung paano sila makapadala ng financial na tulong. Ako, naawa rin ako sa kanila at nagkontak ako sa grupo ni Atty. Baligod at pinagkatiwalaan nila ako ng isang number, ah, pangalan para makapadala ng tulong. At kahapon, nakapadala na ako ng malaki-laking amount. Hindi ko na lang banggitin yung exact amount. Sweldo ito sa ating YouTube channel. Kaya in a way, kayong mga nanonood sa akin, nakapadala na rin. Basta manood lang kayo sa akin. Every end of the month, ang decision ko, magpadala ng tulong sa Brave 18 Marines. Sa mga nagtatanong na paano sila makatulong sa Brave Marines, dito kayo magpadala. 0916-90-00997. GCash number ito, Mirna ang pangalan niya. So, every end of the month, ang plano ko, yung sweldo sa ating YouTube, kukuha ko doon, plus yung voluntary na maipadala ninyo, idagdag natin, then ipadala sa Brave 18 Marines, dahil matagal na labanan pa ito. Wag natin silang pabayaan, laban ng sambayan ng Pilipino. Tulungan natin ang Brave Marines in terms of prayer and financial support. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Harapin mo ako sa Lunes. Diritsahang hinamon ni NBI Director Milvin Matibag si Senate President Alan Peter Cayetano na dumalo sa nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Lunes kung nais umano nitong tanungin siya kaugnay sa kontrobersyal na usapin ng ex-Marines, 18 ex-Marines at flood control scandal. Excuse me ha. Ayon kay Matibag, nakatanggap na siya ng imbitasyon mula sa committee pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo na kinikilala niyang chairman ng Blue Ribbon Committee matapos ang kamakailang reorganisasyon ng Senado. So, ang payag ni Matibag, Alan Peter Cayetano is still a member of the Senate. Kung gusto niya akong makarap at tanungin, mag-attend siya sa hearing sa Lunes. Nandoon ako. You can ask every question that you have for me, even my favorite color. Ang pahayag ay tugon sa hamon ni SP Cayetano noong Huwebes na humarap si Matibag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at maglahad ng ebidensya kaugnay ng impormasyon na tanggap ng NBI na umano'y inalok ng tig 5 milyong suhol ang 18 dating Marines upang tumistigo bilang mga bagman ni dating Congressman Saldico. Gayunman, hindi kinilala ni Matibag ang verbal na imbitasyon ni Cayetano. Inihalintulad pa niya ang naturang pag-anyaya sa isang informal na imbitasyon at ginit hindi ito sapat para sa isang opisyal na pagdinig sa Senado. Mariin din kinestyon ni Matibag ang pagiging lehitimong komiting kinabibilangan ng kampo ni Cayetano. Sabi niya, they are not the legitimate Blue Ribbon Committee, so I will not be appearing. Okay, so sa kabilang panig, patuloy namang iginigiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong leader ng Senado at walang bisa ang reorganisasyong isinagawa ng kabilang kampo. Ayon sa kampo ni SP Cayetano, hindi valid ang deklarasyon ng quorum noong Hunyo 3 dahil 12 senador lamang umano ang naroon samantalang 13 ang kinakailangang mayorya ng 24 na miyembro ng Senado upang magkaroon ng quorum alinsunod sa konstitusyon at sa mga tuntunin ng Senado. Dahil dito, nanindigan ang kampo ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President at si Senator Pia Cayetano pa rin ang lehitimong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinagpatuloy ng kampo ni Cayetano ang pagdinig noong Hunyo 4, tama? At patuloy na kinikilala ang kanilang hakbang bilang opisyal na gawain ng Senado. Sa ngayon,
Nananatiling sentro ang sigalot. Ang tanong kung aling kampo ang may lehitimong autoridad sa Senado? Ang kampo ba ni Sherwin Gatchalian at Erwin Tulfo o ang kampo ni SP Alan Peter Cayetano na patuloy na naninindigang sila ang kinikilalang liderato sa mataas na kapulungan? So, ito na po, sigalot sa Senado. May nabasa akong post, pahayag ata ng Malacanang. Sabi, umayos kayo, mga senador. Kaya hindi tayo nakakuha ng non-permanent seat sa UN National Security Council, UN Security Council, dahil sa kaguluhan sa Senado. Natawa ako doon. Pati Senado, ginawang rason para hindi makakuha ng yung ginastusan natin. Okay? I don't know, ano bang purpose ng Pangulo na gustong-gusto niyang makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Parang gusto niyang maging sikat siguro. Gusto niyang maging peacemaker. Pahintuin daw niya ang giyera ng Middle East, Iran versus US, Israel. So, nagpunta siya sa UN nitong Marso, gumastos tayo ng malaking pera, at naglaan pa ng budget na more than 20 million para sa pangangampanya. 20 million, nangampanya ang Philippines. Resulta, natalo tayo. Kalaban natin, Kyrgyzstan sa one seat sa Asia Pacific. Ang layo ng lamang. 142 votes ang nakuha ng Kyrgyzstan, tayo 49 lang. Bakit? Sinong magtitiwala sa Pilipinas itong ganitong pangyayari? Well, nakadagdag siguro ang kaguluhan sa Senado, but overall, itong nangyaring corruption sa Pilipinas, aligasyon ng paggamit ng pulburon, mababang investors' confidence, bumabagsak ang peso kontra dolyar, ano pa, ang daming dahilan. Kaya, anyway, back tayo dito sa ano. Sino ang legitimate? I don't know. I think it's the Supreme Court who can finally decide. But wala namang sinong magsampa ng petition sa Supreme Court. Ayaw naman ni SP Cayetano. Sabi niya, it's a trap. I will not go to the Supreme Court. Dapat sila. Ang sabi ni Acting SP Gatchalian, hihingi daw siya ng tulong sa Commission on Civil Service Commission. Sino ang masusunod? I don't think so. Walang kasi separate branch of government ang Senate. Kaya Supreme Court lang ang makapag resolve nito. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang atupan karon ni Kuya sa natagaan na mo og yero. Patindog siya og balay. O karon humanag yun sa pag-atop ang
Among gihatag nga hero, sumo na ni. Kuha na gyud ka nang nakaatop na gyud ang mga tao nga gitabangan sa yero. So, dili na gyud sila ulanan ani. At sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga dili na may maulanan kay nailisda na among sin nga buslot sa bag-o. So dako kayo mong pagpasalamat sa labaw makagagahom Mm. ug sa naghatag sa sin. Dili pa gid mi kapalit sa sin tungod kay wala mi kwarta nga ikapalit ug wala nagtabang sa sin dili pa gid mi makaatop. Oh, so salamat kayo ya. Salamat kayo.